Nagawa mo na ba to? Ako kasi ngayon ka lang ginawa to, pero super soft at lambot talaga. At pwede kang kumita ng 82,000 o higit pa. Diba, bongga? So, ayan, lagay ka ng evaporated milk at saka harina sa frying pan mo. Pagka nalusaw yung harina, sindihan ng kalan, tapos tuloy lang ulit sa paghalo. Ganyan lang siya. Pagka ganyan na yung itsura niya, ganyan na yung texture, pwede mo nang patayin ng kalan at lipat mo sa lalagyan. Okay. Pagkalipat sa lalagyan, hintayin mo siyang mag-cool down. Pero syempre, para hindi time consuming, hindi sayang ang oras, gawin mo na iba pa habang inaintay mo siyang lumamig. Sa mixing bowl naman, ito lagay tayo ng harina. Pagkasalin, lagay naman natin yung susunod na rekado. Isang piraso lang ng itlog, pwede na. Next nyan, ayan, asukal. At saka tubig. Yung iba nilalagay malamig. Oo. Tapos lagay tayo dito ng, ayan, asin. Iodized salt ginamit ko. Kung ayaw nyo maglagay ng asin, pwedeng hindi Sa pampaalsa, instant dry yes ang ginamit ko. Mas maganda kasi yan para sa akin. Diretso halo na sa pinaka-mixture ng dough. Pagka yung kasi isa, matagal. Yung active, tagal pa alsahin mo. Para sa akin Oo. Depende naman kasi sa gagawa yung ano yung mas gusto nila at kung saan sila mas komportable. So, ayan, katuwang ko pa nga pala dito sa paggawa ng ating tinapay, yung ating mga anak. Anak ko lang pala. Nakikiatin. Okay, ganyan yung tsura niya. Tsaka natin lagay yung ating tinimpla kanina. Yung pinalamig natin. Ayan, muntik pa malaglag. Tapos, nagdagdag ako dito ng konti pa ulit na harina. Tapos, halo lang ulit. Hindi mo kailangan na stand mixer ang gamitin, ha? Kung wala kang stand mixer, mano-mano pwede. Oo. Masahin mo ng mano-mano. Oo. Pagkatapos haluin ng ilang minuto, tsaka natin ilagay yung margarine. Dapat tingin mo yung medyo nag-elastic na yung dough mo, Tsaka mo lagay itong margarine. Pwede rin namang butter lagay. Pwede rin namang shortening kung gusto mong puti lang yung dough mo. Oo, iba-iba eh. Madalas yung shortening ginagamit sa maganda gamitin yung sa tinapay ng siopaw kasi puti. Oo. Tapos haluin mo lang siya. After ng ilang minutes, ayan, ganyan. Pwede natin tanggalin sa stand mixer. Tabi mo lang yung pinanghalo mo, tapos ito yung itsura ng ating dough. Hindi ko na pala siya minasa ulit. Tapos, hindi ko na rin siya pinalsa. Bagong way ko to, kung nagmamadali ka, bagong way ng procedure. Palsain pa dapat yan mga 20 minutes. Pero di ko na pinalsa. So, dito na agad tayo sa baking pan. Pahiran natin ng margarine. Oo. Tapos, diniretso agad natin dyan salin yung natin. Yung dough. Pero bago yun, nagpahid muna ako ng margarine din sa kamay at saka dun sa baking pan nga. Oo, para iwas dikit. Pero kung wala kang margarine or butter, pwede naman kahit mantika, pwede na yun. Oo. Hanap ka lagi ng alternative. Oo, sa lahat ng bagay naman, sa lahat ng gawain, madalas meron naman pang substitute palagi. Kahit sa tao, may substitute, di ba? Di ba, dami alam. Yan. Pagkasalin natin ng dough, ayan, ang kailangan naman gawin, ayan, lapat-lapatin mo. So, ito yung another way natin ng mabilisang gawa. Dapat kasi ibibilog pa yan bawat isa, tapos tsaka ihihilera dyan sa baking pan. Usually, ganun talaga dapat. Pero ako, dahil nagmamadali ako, mabilisang way to, ganyan ginawa ko. Pagkatas ko ilapat, pinlat, ayan, ginawa ko, hiniwa-hiwa ko na lang siya. Para tayong naggagawa ng cookies. So, ganyan siya. Hiwa-hiwa lang. Pinahiran ko lang ng margarine yung bawat slice kasi para pagka naluto, medyo madali siyang i-slice, hiwa-hiwain. May separating na siya. Okay, tapos itlog. Optional lang tong itlog. Hindi ko na siya sinama sa costing kasi pwede di ka maglagay. Nilagayan ko lang kasi gusto ko mag-brown yung ibabaw. Oo. Pwedeng hindi na kasi maglalagay tayo toppings dyan. Tapos, kung halimbawa hindi na kayo maglalagay dyan ng egg wash, yung itlog na pinapahid natin, pwede direkta nyo nang ilagay dyan yung yung chicken floss, yung pinaka-toppings. Oo.
Kasi yung sa akin, ang ginawa ko, nilagay ko na lang yung chicken floss or yung toppings nung luto na. So, pwede nyo rin gawin naman na ilagay nyo na yung toppings habang pinapaalsa. So, after ilang minuto ng pagpapaalsa, ganyan itsura niya, umalsa naman siya. Oo. Lagay natin siya sa preheated oven. Mas maganda, pinainit nyo na yung oven nyo ha, bago nyo isalang. Para hindi siya time consuming ulit. Oo. Ayan, mga 210 degrees Celsius yung init ng ano natin oven. Tapos 13 to 15 minutes, yan, i-bake. After ng 13 to 15 minutes, ayan, binake ko pa siya ulit gamit ang, ayan, yung top fire. Kasi para mag-brown yung ibabaw. Ayan, kasama ko yung anak ko, iniintay namin siyang mag-brown yung ibabaw. Nakabukas na yung pinto ng oven yan. Binabantay namin. Nag-brown pa rin naman kahit nakabukas ang pinto. Diba, bongga? Okay, ganyan itsura niya. So, pinahiran ko siya ulit ng margarine. Oo. Pero kung ilalagay nyo na nga, di ba habang pinapaalsa, kung ilalagay nyo na itong chicken floss habang pinapaalsa kanina, bago nyo i-bake, sabay sa pag-bake yung chicken floss, hindi nyo na kailangan magpahid pa ulit ng margarine kasi may toppings na nga. Tsaka mas maganda kung ganun ang gagawin nyo kasi mas didikit yung chicken floss sa pinaka-tinapay. Yung ginawa ko kasi, hindi siya mas nagiging makalat siya kasi humihiwala yung chicken floss sa dito sa tinapay. Oo, kasi nga, tsaka ko lang nilagay, nung luto na. Pero meron pang ibang alternative way dyan. Kung halimbawa gusto nyo, hindi na isama sa pag-bake yung chicken floss, pwede naman, instead na margarine yung ipapahid nyo, ang ipahid nyo yung chicken spread, yung mga palaman, yung mga ladies choice na palaman, mayo, ganun, yun ang gamitin nyo. Yun ang gamitin yung pang spread sa ibabaw. Tapos tsaka nyo ilagay yung toppings na chicken floss, mas madikit, hindi siya matatanggal. Oo. Ang sarap kasi. Kaya ako lang naman ginawa tong recipe nito. Kasi natatakam ako dun sa nabili namin nung mga nakarang buwan. Nung pumunta kami sa SM San Jose. Dun sa Clyde, bread and pastry. Ang sarap yung chicken floss nila na tinapay. May palaman siyang mayo. Tapos ang toppings niya, ayan, chicken floss. So, natakam ako. Di kami makapunta. Layo kasi. Sarap. Sarap ng tinapay nila. Hindi yun sponsor ha. Legit feedback lang sa tinapay nila. Masarap talaga eh. O matamis man o hindi matamis yung nasa nila. Sarap. Oo. Pati yung cream cheese sarap din. So ayan siya, ganito siya kalambot. Ayan, ang ginamit ko ditong harina, cake flour. So ganito kalambot at ka-fluffy kapag cake flour yung gagamitin nyo. Pero kung gusto nyo literal na tinapay mo na yung texture, makunat yung tinapay niya, mas maganda bread flour pa rin ang gamitin nyo. So, first time ko lang gumamit ng cake flour dito sa gantong tinapay. Magkaiba sila ng texture. Pareha silang malambot, pero yung pagka-fluffy, pagka-cake flour ang ginamit mo, papunta ng cake yung yung tinapay. Okay, sige na, goodbye, good luck. I love you.